Hannah Marie Garden. At ako nga pala si Ella May Daidora. At ngayong araw, pag-aaralan natin kung ano nga ba ang Padlet. Padlet is a dynamic organizational tool available on the web or as an app for users to create mind maps on the board. Maaaring gumamit ang mga mag-aaral ng teksto, Mga guhit larawan, o video. upang lumikha ng isang Padlet, maaaring mag-double-click ang mga mag-aaral. Mako-customize din ang kulay ng background, kulay ng kahon at iba pang detalye. Kapag nagawa na, maaaring i-connecta ang Padlet sa iba na bumubuo ng interactive na outline, ng mga kaugnay na ideya o isang mind map. Padlet boards are shareable by email or texting the image as a JPEG or PDF. The paid version allows unlimited creations, while free account allows for creation of only one mind maps. There's library of public Padlets and a tab to view maps that another users has shared. Maaring gamitin ng mga guro ang Padlet sa anumang larangan ng paksa. Maaring gamitin ito sa pagbuo ng organizational skills, Pagre-review ng note-taking, sa pagtuturo ng paragraph structure, pagsuporta sa isang argumento, at sa pagbuo ng creating an outline at marami pang iba. the possibilities are limitless. One example available in app under the public tab shows a person travel plans, places they like to visit with picture and hotspot. Teacher could model note-taking, for example, at pagkatapos ay ibahagi ang larawan ng Padlet sa mga mag-aaral upang tukuyin ang naging halimbawa. The labeled collaboration features also make it possible to use it as a formative assessment or to keep track of contributions during a group assignments. At ginagawa nitong mas madali ang pangkatang gawain para sa distance learning. At i-challenge ang mga bata na pag-isipan kung bakit nila inayos ang mga ideya sa paraang ginawa nila upang hikayatin ang metacognition at push them to think carefully and critically. For as language major, we can use the Padlet to replace PPT and to make our presentation more creative. Una, makatutulong ito sa pagbabagyuhang utak ng mga estudyante dahil gamit ito, mailalagay nila ang kanilang mga ideya. Pangalawa, madaling makakagawa ng isang timelines na mapapalawak ang kanilang ideya. Pangatlo, makatutulong din ito sa mga visual learner upang mas mapadali ang kanilang pagkatuto. Pang-apat, makakatulong ang Padlet para ma-utilize ang technology. At panghuli, sa pamamagitan ng Padlet, maipakikita ang mga paksa sa mas madali at maayos na paraan. First, you can search the Padlet in the website by www.padlet.com. At pwede rin ito sa phone, just search in the Play Store or in iOS. But now, I'm using a laptop to show you how to open it. You just need to sign up and then you're able to open the app. Kami kang pwedeng gawin sa Padlets tulad ng Share With Me. You can side public Padlets and then you can use the feature too. Subukan naman natin gumawa, itap mo lang, then may lalabas na dalawang figure dyan or dalawang teksto. Then itatap mo lang yung mga circle na yan para mas dumami pa yung mga teksto or figure mo na paglalagyan ng picture, mga sulat, and mga text. And as easy as that. And naka-customizable din siya kung bataas ba siya or baba. And pwede din siyang ilaki or i-wide up kung ano yung gusto mong size para dun sa paglalagyan mo ng picture. And shareable din siya through Facebook and Twitter. And pwede ka rin mag-invite ng mga friends mo. Ngayon, makabubuo tayo ng isang output gamit ang Padlet. Gamit ang Padlet, makabubuo ng isang chart patungkol sa tatlong paraan ng panghihiram. I-click mo lang yung white circle para makapag-add ka ng another box. Ayan, iaayos lang. Then another add. Iaayos lang. Ayan. Then another one. Then iaayos lang din natin siya. Ayan, ayos na siya. Ngayon, sa una, ilalagay natin English, Spanish, to Filipino. At sa pangalawa naman, kung anong bigkas, siyang baybay. At ang panghuli ay ang technical na salita. Ayan, at ngayon, simulan na naman natin sa pagbibigay ng mga halimbawa. Una, sa salitang Ingles ay electricity. At sa salitang Spanish naman, elektrisidad. At sa Filipino, ito ay magiging elektrisidad, ngunit mapapalitan lang ng C, ang K, at ang C sa S.
At sa pangalawang paraan naman ng panghihiram, ang halimbawa natin ay teacher, babaybay lang natin siya kung paano natin siya bigkasin. Magiging teacher. At pangalawa, nurse, magiging nurse. Sa pangatlo, ang halimbawa natin ay oxygen, x-ray, at nitrogen. Ito yung mga technical na salita at kapag ginamit, i-italicize lang. Yan, at ito na ang finished product. Gamit ang Padlet, nakagawa tayo ng isang maganda at maayos na chart. Ngayon, natutuhan niyo na kung paano gamitin ang Padlet. Muli, ako si Elamay Doydora Ako si Hannah Garde. at hanggang dito na lamang ang aming video. Don't forget to like, Share and subscribe. Bye-bye!